mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nanumog sa sala. Pinangako ang birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanap pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang ating bayan. Magdasal natin ang ating simbahan, ang mga tumutulong sa atin. Magdasal natin ang mga may sakit. Pakisama po sina Lona, Leoncia, Teresita, Sister Terry, Roger, Judy, Juliet, Cherry, Josephine, Faye, Mario, Aina, Woody. At ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mo ang mga nagdiriwang sa kaniyang pagkakataong tao, nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon,
Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salang nagsadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihan magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadakilan ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha, maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalong isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kaniyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong binasa ngayon sa Ebanghelyo ay awit ni Maria na mas kilala sa tawag na Magnificat. Hango po kasi ito sa Latin translation ni Saint Jerome sa Old English version ng simula ng kantang ito. My soul magnifies the Lord. Kaya Magnificat. Now, alam po natin ang ibig sabihin ng to magnify. Di ba kapag sinasabi nating minagnify, pinalaki yung bagay. Parang pinalaki yung bagay. Kaya meron tayong magnifying glass na kapag tinututok natin sa isang bagay na maliit, parang lumalaki ang bagay na ito. Again, ulit-ulit, parang lang. Kasi hindi naman talaga lumalaki yung bagay. Its size remains the same. Kumbaga, ini-emphasize lang sa ating perspektibo, sa ating pananaw. At ganon ang ginawa ni Maria sa Diyos. Sa awit niyang narinig natin sa Ebanghelyo, hindi niya pinalaki ang Diyos. Kasi hindi niya kayang palakihin ang Diyos. Walang sino man sa atin ang kayang magpalaki sa Diyos. Sobrang laki na kaya niya. Sabi sa 1 Kings 8:27, kulang ang kataas-taasang kalangitan, hindi sasapat para maging kanyang tahanan. Alam naman po natin kung gaano kalaki yung universe na ito eh. At yung universe na alam natin ang sabi, hindi lang ito. Marami pang mga universes. Kapatid, pag samasamahin man natin ang lahat ng mga universes na yan, hindi sasapat upang maging tahanan ng Diyos. Ganon kalaki ang Diyos. Hindi na natin mapapalaki pa ang Diyos. Yun yung universe na meron tayo, hindi na natin maarok. Diyos pa ba? We have a big God. Meron tayong malaking Diyos. In a sense na sobrang laki ng kanyang pagmamahal, sobrang laki ng kanyang katarungan, sobrang laki ng kanyang awa, sobrang laki ng kanyang karunungan, at marami pang ibang mga katangian. Yun yung ginawa ni Maria sa awit na ating napakinggan. Dinraw lamang niya yung attention natin, yung attention ng mga nakarinig sa kanya at makababasa pa ng awit niya na ang Diyos ay sobrang laki, sobrang dakila, sobrang makapangyarihan, sobrang makatarungan, sobrang mapagmahal talaga. Kasi kinakailangan niyang gawin ito. Kung paano kailangan din natin gawin ito. Sapagkat ang tao may tendency na paliitin, hindi ang Diyos, kundi ang kanyang perspektibo, pananaw sa Diyos. Halimbawa, yung perspektibo na blessed lamang tayo kapag magaganda ang nangyayari sa buhay natin, kapag hindi tayo nagkakasakit, kapag maganda ang takbo ng negosyo, ng trabaho, kapag okay ang pamilya, okay, blessed tayo. Pero paano kung hindi na tayo nasa kondisyon na ganito? Paano kung nagkasakit na tayo? Paano kung may nangyaring hindi maganda sa pamilya? Ang problema ay bahagi ng buhay natin sa mundong ito. Sabihin natin, hindi na tayo blessed ng Diyos? Napakalimitado naman ang perspektibo natin sa Diyos pag ganyan. Na kapag ang Diyos ay alam natin gumagalaw lamang when everything is fine. Na kapag ang Diyos ay iniisip natin pwedeng gumalaw lamang sa mga magagandang bagay. Sa mga pangit na bagay, hindi na siya pwedeng gumalaw. Nandyan din yung perspektibo na mahal tayo ng Diyos kapag mabuting tao tayo. Ano yon? Kapag naging masama tayo, kapag nag-aasala tayo, kaya ba kapag nangungumpisal po kayo very down ang disposisyon ninyo? Okay naman yung nagsisisi sa kasalanan, pero yung isipin natin na lumalayo sa atin ng Diyos,
nagagalit sa atin ng Diyos, na-turn off sa atin ng Diyos, hindi ganun ng Diyos. Isa pa, yung isipin lamang natin na minamahal tayo ng Diyos dahil tayo mabuti, napakalimitado na rin yon. Sapagkat ang sabi nga sa mabuting kasulatan, yung ating mga ginagawang kabutihan are just like filthy rags, parang mga basahan. Kung ikukumpara sa kaniyang pagmamahal, hindi tayo minamahal ng Diyos dahil sa tayo mabuti. Maliwanag ang sinasabi sa atin San Pablo, minahal na tayo ng Diyos samantalang tayo'y makasalanan pang mga tao. Walang kondisyon ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Nandiyan din ang perspektibo na ang Diyos ay may paborito. Ang Diyos ay may kinikilingan, may pinapaboran. Na kapag ang feeling natin, we are being left behind, mas pinagpapala yung nakikita nating kapitbahay, kaibigan. Feeling natin, nakakalimutan tayo ng Diyos. Yun, pinaliliit natin. Hindi ang Diyos, kundi ang perspektibo natin sa Diyos. At mahirap po yan, sapagkat pwedeng dumako yan sa pagliit din, pag-shrink din ng pananampalataya natin sa Diyos. Kaya't ang hamon sa atin ng ating mahal na ina, magnify the Lord. Palakihin natin ang ating perspective pananaw sa Diyos. Tingnan natin siya sa paraan na kung sino siya talaga. Talagang sobrang mapagmahal niya. Huwag natin pagdududahan yun. Huwag natin kukwestiyonin yun. Huwag natin lilimitahan yun. At yan ay pwede natin gawin sa pamamagitan ng dalawang paraan. Una, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, nandito ang buong katotohanan. Nandito na. Ang sabi ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Jesus Christ. Talagang liliit ang ating perspektibo sa Diyos. Kung hindi tayo ma-in love, kung hindi natin isasaalang-alang, kung hindi natin pagninilayan, kung hindi natin tatandaan at paninindigan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mabibiktima tayo ng kasinungalingan ng Diablo. O diba? Maliwanag naman sa banal na kasulatan na mahal ng Diyos kahit ang mga makasalanan. Maliwanag naman sa banal na kasulatan na ang Diyos ay walang pinapaboran. Maliwanag naman sa banal na kasulatan na walang kondisyon ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ito yung katotohanan. At ito ang dapat nating laging panghawakan. Maganda nga po kung meron tayong kinakabisa na mga Bible verses, kahit painut-unit lang. At depende sa ating pinagdaraanan para mas magkaroon tayo ng interes. Halimbawa, broken-hearted ka. Kahit na hindi na yung chapter at verse. Kahit yung words na lang. The Lord is close to the broken-hearted. Yun ang lagi mong isipin. Yun ang lagi mong isapuso. Kapag naiiyak ka, you feel very down, the Lord is close to the broken-hearted. Panghahawakan ko ito. Yung parang nawawalan ka ng pag-asa, wala kang nakikitang magandang resulta, parang nagkakasunod-sunod ang mga problema, bagamat umaasa ka sa Diyos talaga. Jeremiah 29:11. Kahit wala na yung verse, yung chapter. For I know the plans God has for me. May plano ang Diyos para sa akin. Ito ang panghahawakan ko. Alam niyo yung mga Bible verses na ito, madali lang kabisaduhin ito. Lalo pat kung sakto sa pinagdaraanan natin, mas lalong magsisingin sa atin. Madali lang ito. Mas mahirap pa yung pag-aralan yung mga kanta, yung sayo na yun. Ha? Hirap niya. Pinag-aaralan ko, hindi ko makuha eh. Kahit yung lyrics, hindi ko ano may lyrics? Mas mahirap pa yan. At yung sayaw na yan, ano maitutulong? Ano maitutulong sa atin? Sige nga. At sa susunod na Christmas party, wala ka nang maririnig na ganyan. Laos na yan. Pero ito hindi malalaos. Ito yung dapat nating kabisaduhin. Ito yung dapat nating isa puso. Sapagat ito ang magkukontra sa kasinungalingang binabato sa atin ng Diablo. Kapag nag-shrink yung pagtingin natin sa Diyos, the devil will capitalize on that
mas lalo siyang sisingit at sasabihin sa atin, tama, hindi ka mahal ng Diyos. Tama, wala nang mangyayaring maganda sa iyo. Tama, hindi ka nagagaling. And when that happens, ang mangyayari, talagang ang magnify yung kasalanan natin, yung problema natin, and that will be very dangerous for us kasi manghihina hanggang sa mawala ang pananampalataya. Kaya wag nating aalisin ang magnifying glass of faith natin. Okay? In connection with this, kapag merong magnifying glass, mas nakikita mo yung mga detalye. Diba? So ganun din. Kapag minamagnify natin ang kabutihan ng Diyos sa atin, tingnan natin yung detalye. Ano yung mga kabutihan ng Diyos na ipinaramdam niya sa atin in the past? Ano? Nagkasakit ka dati, nagkasakit ang mahal mo, nagkaroon kayo ng problemang ganito. Tandaan mo yun, yung details nun. Para hindi ito mawala sa iyo, para hindi ito madaling mapasinungalingan ng diablo. And this will lead us to our second point. Magnify the Lord in thanksgiving. Psalm 69 verse 30. Mahirapan tayong magpasalamat sa Diyos kung kinakalimutan natin ang kanyang kabutihan. Pero kapag tinatandaan natin ang kanyang kabutihan, mas lalo natin siya mapapasalamatan. At kapag pinapasalamatan natin siya, mas na-magnify siya ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang karunungan sa buhay natin. Pero hindi lamang ito dapat na maging personal, ha? Mas maganda kung isa sa publiko pa natin. Sa mga pag-uusap, kasama ng mga kabarkada at kaibigan, lalo pat kapag meron tayong mga magagandang achievements sa buhay. Hindi ko alam kung nakita ninyo kung paano nag-champion ang Lasal. In the midst of the crowd cheering, yung jubilation nila, sabihin nila, ito'y dahil sa Diyos. God did this. Yun ang sabi ng MVP nila. Isipin niyo yung nangyayari pag ganun. Nawawala yung spotlight doon sa tao na pupunta sa Panginoon. Napakahalaga nito sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na may mga taong naniniwala na ang mga na-achieve nila sa buhay ay dahil sa kanilang sariling kakayanan. Ito yung mga taong nagsasabing sila yung mga self-made man. Walang self-made man. Kahit yung talento natin, galing sa buhay natin, galing sa Diyos. So yun ang napakahalaga ngayon. Napasalamatan natin ng Panginoon. Yun ang ginawa ng ating mahal na ina. Ang sabi niya, dakila ang pangalan niya, tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa kanya ng makapangyarihan. Isipin po ninyo, kung yung mga sikat na tao, magagaling na tao, malalakas sa mga tao, mga makapangyarihang tao, halimbawa, sasabihin ni Elon Musk, sasabihin ni Donald Trump, sasabihin ng presidente ng Russia, ang lahat ay utang natin sa Diyos. Praise be to God. Sige nga, ano dating nun? Iba dating nun eh. Ibang klaseng witness ng yun. Lalong-lalo na kung galing sa isang kinikilalang tao. So yun ay pwede na po natin gawin sa mga sa mga sariling karanasan natin kapag may mga na-experience tayong maraming mga blessings. At kahit na yung nalalampasan natin, yung mga problemang naranasan natin, we attribute this to God. Sabihin natin, hindi lang sa sarili natin, kundi sa iba, ay ito'y utang natin sa Diyos talaga. Ito po sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. I-magnify natin ang Diyos at hindi ang ating mga pag-aalala at problema upang mas tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya. I-magnify natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Yung mangyayari sa ating buhay, yung sinasabi sa Matthew 5:16, if I'm not mistaken, let your light shine before men so that they may see your good works
And by seeing your good works, they may magnify, glorify your Father in heaven. Yung pag nakita ka ng isang tao, maiisip niya, napakabuti ng Diyos. Halimbawa, ikaw na mabuting asawa. Maiisip ng asawa mo, napakabuti ng Diyos, naging asawa ka niya. Halimbawa, ikaw ay mabuting anak, maiisip ng mga magulang mo, Lord, salamat, ibinigay mo sa akin ang anak kong ito. Halimbawa, ikaw ay isang mabuting kapatid, maiisip ng mga kapatid mo, napakabuti ng Diyos at nandiyan ka kasi ipinahiram ka sa kanila. Yun, ganun dapat. Hindi yung kapag tinitingnan yung buhay natin, sinisisi nilang ang Diyos. Naman ito, naging asawa ko. Lord naman, makasalanan ko sa'yo. At may black sheep akong anak. Lord naman, ikaw ang pumili ng kapatid ko. Bakit ganito ugali? Naman, wag ganun. Wag ganun. Hindi yun ang mission natin. Ang mission natin, ang mas lumutang ang kabutihan ng Panginoon dahil sa mabuting buhay natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang sapagkat kung papaanong malaki na ang Diyos at hindi na natin siya kayang palakihin pa, imamagnify lamang natin talaga, ang Diablo, maliit nang talaga at patay na. Remember, ito'y tinapakan na ni Kristo, ang ulo. Nakakita na naman siguro tayo ng ahas na, alam mo yun, pitpit yung ulo. Yung pitpit na pitpit, yung gumaganon-ganon na lang yung buntot. Pitpit. Totoo, ganon na, ginawa ng Diyos sa ahas. Wala na eh. Pero kapag mas pinapaniwalaan natin, kapag mas inaayunan natin, lumalakas siya. Lumalakas siya. Ito sana ang ating makita para ang i-magnify natin sa ating buhay ay ang Diyos at hindi ang demonyo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Kanya. Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. ay magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak ang niya. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong sumunod sa iyo. At ikaw ang siyang pinakamahalin ko. Aaminin ko sa sarili ko na madalas kaya ako pinanghihinaan ng loob. Mas pinalalaki ko ang paniniwala ko sa problema ko na kakayanin akong talunin ito, nakakayanin akong idapa nito, nakakayanin nitong palungkutin ako. Pasensya na, Panginoon, mula ngayon. Ikaw ang paniniwalaan ko. And yes, kahit sa mga problema, kahit sa gitna ng aking mga problemang kinakaharap, I will magnify your name, your goodness, your truth. Hallelujah! Hallelujah!
Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo'y kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi masisiphayo ang pag-asa mo. Hindi mabibigo ang pananampalataya mo. Kung lalapit ka kay Jesus, halina't manindigan para sa Diyos. Sa kabila ng mga problema, sakit at lubos, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid sa Panginoon at sa bawat panalangin po ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga obispo at ang mga kaparian ng simbahan tulad ni Maria ay ihatid si Jesus sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga ina ay makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghirap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang paglalaan natin kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating buhay at mga tahanan, sa sama-samang pagdalangin na pagkalooban tayo ng namumuno na matapat at hindi tiwali, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga dukha at api sa tulong ni Maria ay makaahon sa kanilang kalagayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ating maipahayag ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mga yumao ay mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makaisa ni Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang maawain, pinasasalamatan ka namin dahil sa mabuting balitang hatid ni Maria sa aming mundo. Pagkalooban mo kami ng tulong na kailangan namin sa araw-araw upang kami maging tapat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming
pagdating mo. Gayon din naming inanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Huwag kang matakot, lakasan ang loob. Darating ng Panginoon Diyos at ililigtas ka sa kamay ng mga kaaway. Panginoon, aming handog na tinapay at alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din naming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Gayon din naming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng hain pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagay. Panginoon, anay namin, tinapay na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa trigo, bunga ito ng paggawa, tanggapin mo't basbasan. Ako ngayon'y maghandog ng hain pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagay. Panginoon, alay namin, ang alak na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa ubas, katas ito na piniga, tanggapin mo't basbasan. Ako ngayon'y maghandog
pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagay. Panginoon, handog namin, kaloob na tulutan mo upang maging ang tinapay ng buhay. Alak na to nagdudulot ng iyong Espiritu. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagay. Panginoon, laan namin sa buhay na ito'y loob mo ay sundin. Panginoon, lugod namin, paglingkuran ang layunin na ika'y paghariin. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagay. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa't kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at
Manalangin tayo, pang ating handog, ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang namin ito kami ay dalisayin ng pagkapala mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na bireng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagpipiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabubuno ang langit at ang lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang namatay na. Pakisama po ang kaluluwa ni Joyce, Ernest, Louie, Silito Persico, Diosa, Miguel Arsenio, Sergio, Emer, Dionga Maria Jose, Relito Erickson, Corinne, Alfredo Mark, Ricky, Elsie, Sally, Alan, Corio, Edsel, Noemi, Sensya, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman.
lahat ay ihayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwina. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Kanyang ginawa ay mabubuting lahat, tumutulong sa suliranin ng tao. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, sa ngalan niyang banal lahat ay magpuri. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Magpakailanman. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bukong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito.
Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y aming sasabihin. Naging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat sa'yo'y aming sasabihin. Naging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas na may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin ng mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Marami pong salamat sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat po sa mga nag-aalay din kanina. Ang iaalay po natin bukas ay rice package, bigas. Salamat po, rice package. Paalala po misa sa Bisperas ng Pasko, December 24, 6 p.m. at 8:30 p.m. Mayroong panuluyan ng 8 p.m. Misa sa Kapaskuhan, December 25, 6:30, 8 a.m., 9:30 a.m., 4 at 5:30 p.m. Misa sa Bisperas ng Bagong Taon, December 31, 8 p.m. Misa para sa Dakilang Kapistahan ni Maria bilang Ina ng Diyos, January 1, Bagong Taon, 8 a.m., 9:30 a.m., 4 at 5:30 p.m. Salamat po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise, lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Magpapabless po.